Please na lang, mahal. Malapit na tayo sa ospital. Ang anak natin, Emil. Kailangan mo siyang iligtas. Kahit siya na lang. Hindi. Pareho kayong maliligtas, Teresa. Nararamdaman ko. May mga insektong kumakain ng bituka ko. Malapit na tayo, mahal. Malapit na tayo. Bakit ka huminto? May aswang! Anong aswang? Diyos ko, Emil. Anong nangyayari sa atin? Kumapit kang mabuti. Hinanda ni Emil ang sarili at mahigpit na humawak sa manibela. Habang ang aswang na bigla na lang humarang sa daan ay dahan-dahang humakbang palapit. Nahigit ng mag-asawa ang hininga nang sumampa ang aswang sa hood ng kotse at nilapit nito ang mukha sa salamin. Agad na padasal si Emil habang si Teresa ay napasigaw sa labis na takot nang basagi ng aswang ang salamin sa gilid ng kanyang asawa. Paglungkot, tulungan mo po kami. Kailangan ko na padala sa ospital ang mag-ina ko. Emil! Andyan ko! Teresa! Yung anak natin! Biglang tinapakan ni Emil ang accelerator at mabilis na pinaandar ang kotse. Nawala ng balanse ang aswang at tuluyang nahulog. Sinubukan pa silang habulin ng aswang. Nakatalon at nakakapit ito sa trunk ng kotse, pero nakabitiw din hanggang sa tuluyan silang makalayo. Doc! Nurse! Tulong! Emil! Yung baby natin! Pagkatatag ka! Pagkatatag ka, mahal! Mahal na mahal kita! Mahal na mahal din kita! Kayo ng anak natin! Bilang doktor sa ospital na yon, ay agad nakilala si Emil ng mga ito at mabilis na dinaluhan si Teresa. Mabilis na dinala sa OBER ang kanyang asawa. Kasunod ang isa pang stretcher na may nakasakay ding babaeng buntis na tila manganganak na rin. Ilang sandali pa. "11:52 p.m. Biyernes. Ang araw at oras na sinulat ko ang liham na ito. Dear Aswang Diaries at Madam Venus, isang magandang umaga sa inyo. Itago niyo na lang ako sa pangalan na Sadie. 42 years old na ako ngayon. At ang ikukwento ko sa inyo ay nangyari 10 taon na ang nakakalipas. Isa akong doktor, a cardiovascular surgeon to be exact. Dahil sa schedule sa trabaho at pagiging ina at asawa, hindi madali sa akin na balansehin ang oras, kaya wala akong panahon para makinig sa inyong channel. Hanggang sa maabutan ko isang umaga ang mga kasambahay namin na nakikinig sa inyo. Naintriga ako, lalo na nang malaman ko na tungkol sa mga aswang ang tinatampok ninyong mga kwento. Kaya naisip ko na ibahagi sa inyo ang malateleseryeng buhay ko at sarili kong karanasan tungkol sa aswang at isang mambabarang. Patient Garcia, age 62, female, diagnosed with descending thoracic aortic aneurysm. Nakita mo itong malaking umbok dito sa chest area na to? Ang laki. Risky ang surgery na kailangan gawin sa pasyente. More so dahil babae. Bihirang ganitong cases sa mga babae. Oo nga eh. Wala pa akong kilalang doktor dito sa ospital. O kahit saan na malapit dito ang gumagawa ng ganitong procedure. Hindi pa ako nakakapag-handle ng ganitong case. Kailangan ko ng mas expert sa akin. Hindi kakayanin ng pasyenteng bumiyahe. And I'm praying na wag mag-rupture ang aneurysm or else mas delikado. Maswerte pa rin yung pasyente at nakita agad. But still, risky na rin ang lagay niya. Matagal ko ng pasyente ito. Ayaw kong basta na lang sumuko.
I understand, babe. Huwag ka mag-alala. Naalala ko bigla. Naipakita ko nito kay Dr. Martinez. May binanggit siya sa akin tungkol sa dating doktor dito na nag-surgery. Same case din. Successful. Oh, yun naman pala eh. Bakit hindi natin puntahan? Yun na nga ang problema eh. Ilang taon na siyang tumalikod sa pagdodoktor. Ang sabi ni Doc sa akin, mula daw nang mamatay ang asawa at anak niya, bigla na nang nag-awol. Ang huling balita niya, nakatira daw itong doktor na ito sa isang liblib na sitio sa Cagayan Valley. Sure ka ba sa information na yan? Oo, si Dr. Martinez nang nagsabi eh. Ano daw ang pangalan? Emilio Alcantara o mas kilala na Emil. Anong balak mo? Pupuntahan ko si Doc Emil. Kailangan ko siyang makausap. Kailangan ko siyang makilala. Pagbaba ko ng tricycle ay agad akong lumingon sa paligid. Ang mga taong dumadaan, nasa loob ng kanilang bakuran at ilang mga may edad na kababaihan ay pinagtitinginan kami. Mula sa inupahan naming bahay ay nakarating na kami sa wakas sa sitio kung saan nakatira si Emil Alcantara. Sigurado ka ba dito sa lugar na to? Oo. Ito yung address na binigay ng private investigator. Ito rin yung address kung saan pumunta yung mga taong pinadala ko para makausap si Doc. Sana hindi niya tayo itaboy gaya ng ginawa niya sa mga naunang pinapunta natin. Sana nga. Naglakad-lakad kami. Isa lang ang napansin ko sa lugar na yon. Masyadong liblib at napapaligiran ng mga puno at bundok ang paligid. Tanghaling tapat pero malamig ang hangin. Hanggang sa huminto kami sa tapat ng isang bahay na gawa sa kahoy. Malaki ang bakuran at dalawa ang kubo na nasa loob. Ito na ba? Yata. Magandang araw po. Pwede ba magtanong? Para sa isang magandang tulad mo, oo naman. Dito bang bahay ni Mang Emil? Ay, opo, dyan nga. Nandito kaya siya? Opo. Nakita ko, nakakauwi lang niya kani-kanina lang. Salamat ha. Nagkatinginan kami ni Javi at tumango ito sa akin. At ngumiti na para bang pinapalakas nito ang loob ko. Huminga muna ako ng malalim pagkatapos ay saka lumapit sa gate na kahoy. Tao po! Magandang araw po! Tao po, Mang Emil? Maya-maya ay may lumabas na isang may edad na babae. Sa may pinto ay tumayo ang isang may edad na lalaki. Si Emilio Alcantara. Nakasimangot at halos hindi maipinta ang mukha. Samantala ang babae naman ay humarap sa amin ng maayos at nakangiting lumapit sa gate. Magandang araw naman. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Ako po si Sadie. Dr. Sadie Fernandez. Pwede ho ba namin makausap ang asawa niyo? Isa siguro kayo sa kasama ng mga naunang naghahanap sa asawa ko. Actually, ma'am, kami po ang nagpapunta sa kanila. Importante lang po talaga. Bakit ba ang kulit nyo? Sinabi ko na nga sa inyo na matagal na akong hindi nang gagamot. Sir, please. Pakinggan niyo muna kami. Galit itong lumabas ng bahay at naglakad palapit. Niyakap ako ni Javi para proteksyonan sakaling may ibato sa amin si Mang Emil. Sinabi ko ng
Ano ulit ang sinabi mong pangalan mo? Sadie po. Sadie Fernandez. Umalis na kayo. Wala akong maitutulong sa inyo. Dr. Alcantara, please, I'm begging you. Tulungan niyo kaming iligtas ang buhay ng pasyente ko. Ano bang kailangan mo? Nagkatinginan kami ni Javi nang makapasok sa tahanan ng mag-asawa. Pasimpleng umikot sa paligid ang mata ko. Simple ang loob, payak ngunit maayos naman. Mula doon sa sala, natanaw namin sa may kusina ang mag-asawa na para bang nagtatalo. Maya-maya ay nilapitan na kami ng babae at binigyan ng tig-isang basong tubig. Uminom muna kayo. Pasensya na kung yan lang ang maiaalo ko. Okay lang po. Salamat po. Pasensya na ho sa abala, ma'am. Hindi naman po kang manggugulo. Ang gusto lang namin talaga ay makausap ang asawa niyo. Walang ano ba din, iha. Ako nga pala si Carmen, ang may bahay ni Emil. Sadie ang pangalan mo, tama? Opo. Ito po si Javi. Doktor din po siya, ang mapapangasawa ko. Kinagagala ko po kayong makilala. Mukhang malayo pa ang pinanggalingan niyo. Galing pa ho kami ng Pampanga. Talagang sinadya ho namin dito si Dr. Alcantara dahil sa importante at maselang kondisyon ng pasyente namin. Kung gusto ninyo, nakausapin ko kayo ng maayos at hindi palayasin dito. Huwag na ninyo akong tatawaging doktor. Manginil na lang. Opo, sorry po. Ano ba ang kailangan nyo? At paulit-ulit nyo akong inaabala. Emil, ano ka ba? Nagpunta dito ng maayos ang mga bata. Kausapin at pakiharapan mo ng maayos. Pasensya na kayo sa mister ko at pinaglihi kasi ito sa sama ng loob. Okay lang po. Mang Emil, alam ko ho na nakaabala kami. Pero gusto ko lang hong itanong sa inyo itong medical case na ito. Descending thoracic aortic aneurysm. Female patient, 62 years old. Si Dr. Bert Martinez po ang nag-refer sa inyo sa amin. Kayo lang daw po ang marerekomenda niya na magaling at eksperto pagdating sa case na to. Nagsasayang lang kayo ng panahon, miss. Matagal ko nagtinalikuran ang pagiging doktor ko at hindi na ako naniniwala sa anumang gawa ng siyensya o medisina. Minsan akong pinaasa nito at ng mga doktor pero biniko nila ako. Sir, naiintindihan ko po pero Wala na akong maitutulong sa inyo. Umalis na kayo rito. Pero sir, Umalis na sabi kayo at huwag na kayong babalik dito! please, Mang Emil, nagmamakaawa po ako sa inyo. Sabi lang umalis na kayo! Sadie, ha? Ang mabuti pa ay umalis na muna kayo. Wala kaming nagawa ng talikuran na kami ni Mang Emil at pumunta sa likod bahay. Nahihiya nang umiti naman sa amin si Aling Carmen. Saka kami hinatid hanggang sa labas. Aling Carmen, nakikiusap po ako. Baka po pwedeng kausapin niyo si Mang Emil. Kumbinsihin niyo siya. Ang kailangan lang naman namin ay ituro niyang ginawa niyang procedure. Hayaan mo, susubukan ko. Hindi pa naman kayo babalik sa Pampanga, di ba? Bumalik na din kayo rito sa susunod na araw. maraming salamat po. Dahil kay Aling Carmen, nakahanap kami ng munting pag-asa. Papunta na kami sa sasakyan nang mapansin ko ang isang babae na nakasunod ng tingin sa amin. Morena ito, maganda at mas maliit sa akin ng kaunti. Sa kabila ng kagandahan nito ay may kung anong dilim akong naaaninag sa mga mata niya. Babe, anong gusto mong kainin? Gusto ko ng pansit nila dito sa Cagayan. Masarap daw yan, sabi ng guard na nakausap ko kanina.
Pansit? Pansit. Ayun, may tinda daw doon. Agad kaming pumunta sa isang kainan. Nagulat pa kami dahil isa sa mga nagtatrabaho doon ay ang bading na napagtanungan namin. Agad siyang ngumiti sa amin nang makilala kami ni Javi. Ay, hello! Kayo yung bisita nila Mang Emil, di ba? Oo, kami nga. Ako nga pala si Jack. Jackson sa umaga, Jackie sa gabi. Kami ng family ko ang may-ari nitong kainan nito. Nice to meet you, Jack. Ako naman si Sadie. At itong fiancé ko, si Javi. Ah, sabi na, magjowa kayo eh. Iba rin ang vibe ninyo. Teka, ano pala gusto ninyong kainin? Yung pansit sana eh. Yung pansit batil patong ba yun? Ay, oo. Sige, ano pa? Sa akin yung Miki-Miki. Okay. Habang naghihintay kami ng order, ay nakiupo si Jack sa amin at inusisa kami. Mukha itong chismosa at sinamantala ko yun para lalong mas makilala si Mang Emil. Gusto kong malaman ang mga gusto at ayaw niya. Uy, pwede ba ako magtanong? Sige, ano yun? Anong sadya ninyo kay Mang Emil? Ilang araw na kasing may iba't ibang tao na nagpapabalik-balik dun sa kanila. Mga doktor kami mula sa Pampanga. At kailangan namin ng expertise ni Mang Emil para maisalba ko ang buhay ng isang pasyente ko. Sabi nga ng nanay ko, dati daw doktor yan. Hindi lang basta doktor. Magaling at nalubhasa. Tama. Isa siyang cardiac surgeon. At importante na mapapayag namin siya na ituro sa akin ang ginawa niyang procedure. Pero mag-iingat kayo sa mag-asawang Emil at Carmen. Bakit naman? Hindi niyo ba alam? Mambabarang ang mag-asawa na yan. Mambabarang? Sila yung mga mas mabagsik sa mangkukulam, di ba? Kaya nilang pumatay sa pamamagitan nun? Oo, mabait si Mang Emil. Pero mas mabagsik na mambabarang si Aling Carmen. Pero ayun nga, dinideny naman nila. Mananambal daw sila. Kaya mag-iingat kayo sa paglapit at pakikipag-usap sa kanila. At mas lalo kayo mag-iingat kapag kumagat na ang dilim. Bakit? Uso pang patayin dito? Oo. Pero hindi taong pumapatay. Kung ganon ano? Mabangis na hayop? Kiwig. Isang aswang. There's no such thing as a swan, Jack. Mga normal silang tao na may problema sa pag-iisip. At kadalasan, ina-identify nila ang mga sarili nila na isang hayop. Kaya sila umaatake sa mga tao. Pero walang aswang. Hindi rin totoo ang kulam o barang. No offense, babe. Pero naniniwala ako kay Jack. Dahil sa probinsya namin, nakakita na ako once ng aswang. Nung bata pa ako. Hay nako. Doktor ka nga. Buti pa itong si Doc Joa naniniwala. Ano bang itsura ng kiwig na to? Nabubuhay silang normal na tao sa umaga. Pero pagkagat ng dilim, maaari silang maging aso, pusa, o kaya naman ay baboy ramo. Nanlilisik ang mga mata nila. Sabi ng isang biktima nila nang nakaligtas, kulay dilim na parang demonyo ang mata nila. Tapos yung buntot nila, nakaturo sa likod nila, at yung balahibo nila, gulo at parang buhol-buhol. Kawawa mga pusa at aso. Ginawa niyo pang aswang. Ang cute kaya nila. Pero basta, binalaan ko na kayo. Mas mabuti na huwag kayong lalabas sa gabi. Walang mawawala kapag nag-ingat kayo. Anong pangontra sa kanila? Ang sabi ng lola ko, takot na sila sa bawang, suka at asin. Pati sa abo, kapag daw hinataw mo sila ng buntot pagi,
babalik sila sa normal na anyo nilang tao. Nakakatawa kayo. Ay, yan na yung order ninyo. Pero sa totoo lang, mas matatakot ako sa mamabarang kesa sa aswang. Dahil sila, pumunta ka lang sa kusina, may pangontra o pantaboy ka na. Kapag nabarang ka, mahirap na magamot yon. Namilog ang mga mata ko at lalong natakam sa pagkain na hinain ni Jack sa harap namin. Mag-uumpisa pa lang ako kumain nang mapatingin ako sa labas. Natigilan ako nang masipat ko si Mang Emil. Naroon sa kabilang side ng kalye at nakatingin sa amin. Bigla akong tumayo at lumabas ng kainan. Ngunit nang makita niya ako, ay nagmamadali itong umalis. Kinagabihan, habang nagche-check ako ng chart ng mga pasyente sa laptop ko, napatingin ako kay Javi nang bumuntong hininga ito at sumandal sa silya. Naniniwala ka ba talaga sa sinasabi ni Jack? About what? Sa aswang? Totoo sila, babe. Alam ko na bilang mga doktor at alagad ng siyensya, hindi tayo dapat maniniwala. Pero iba kapag ikaw mismo ang nakakita. Nire-respeto ko ang opinion mo. Pero mahirap lang talagang paniwalaan sa side ko. Naiintindihan ko naman yun, lalo na at sa States ka lumaki. By the way, anong plano bukas? Sinarado ni Javi ang laptop nito at sumampa sa kama. Natawa ko nang kunin nito ang laptop ko at mga papeles na nasa hita ko at ibinaba yun sa sahig. Pagkatapos ay dumapa sa ibabaw ko. Natawa ko at hinaplos ito sa muka. Babalikan natin si Mang Emil. Alright. Pagkatapos ng problema natin kay Patient Garcia, pwede ba ako mag-request, wifey? Okay, sige. Ano yon? Pwede na ba natin madaliin ang pag-aayos ng kasal natin? Maybe, hindi na ako makapaghintay na pakasalan ka. Tapos maghanap muna tayo agad. Pagbalik natin sa ospital, toxic na naman ang schedule mo. Bakit? Ikaw rin naman eh. Exactly my point. Pareho tayong busy. Paano tayo makakabuo niyan kung palaging kinakain ng trabaho ang oras natin? Okay, sige. Pangako. Pagkatapos nito, mag-concentrate na ako sa pag-aayos ng kasal natin. Kailan bang schedule ng surgery ni Patient Garcia? Kung ako masusunod, within 2 weeks sana. Kaso depende kay Mang Emil kung kailan natin siya makukumbinsi. Kaya in-schedule siya in 4 weeks. Pwedeng maurong ng mas maaga. Bakit? Para makapag-file na tayo agad ng leave. Pero bago yun, tama na ang work. Sa akin ka na muna ngayong gabi. Soon to be Mrs. Richards, okay? Gusto ko sa akin ka lang. Ang attention mo. Baby? Okay. Yun lang pala eh. Ano yun? May tao yata sa labas. Sandali. Tingnan ko. Bumaba kami ng kama. Sumilip mula sa bintana si Javi pero wala namang tao doon. Nang muli nitong sinarado yun at babalik na sana ulit kami sa kama. Nang mula sa pinto naman sa labas ay may narinig kaming 3 katok. May tao nga. Ay nako, sino naman kaya itong istorbo na to? Sino yan? Nagkatinginan kami ni Javi nang wala namang sumagot. Kaya naman binuksan namin ang pinto. Sumilip kami, ngunit wala namang tao doon. Hanggang sa may isang malaking aso ang lumabas mula sa makapal na bungkos ng mga halaman.
Babe, yung aso tingnan mo. Nakatingin dito sa atin. Ang laki oh, parang wolf na. Pasok. Sadie, pasok. Bakit? Hindi yan basta aso. Aswang yan. Ay! Babe! Tumakbo kami ni Javi papasok ng bahay. At bago maisarado ang pinto, ay tumakbo ang aso palapit sa amin. Eksaktong lumapat ang pinto at ang malakas na pagbangga ng aswang doon. Babe! Asin! Di ba sabi ni Jack? Asin daw ang pangtaboy sa kanila? Oo nga. Nagmadali kaming kumuha ng asin sa kusina at naglagay sa may paanan ng pinto. Nilagyan din namin ng asin ang mga bintana sa buong bahay. Ilang sandali pa ay biglang tumahimik ang paligid, kaya sumilip si Javi sa bintana. Umalis na. Pumasok na ulit sa gubat. Oh my gosh! Okay. Naniniwala na ako sa aswang. Uminom ka muna ng tubig para kumalma ka. Tapos matulog na tayo. Hindi na babalik yun. Pagdating namin sa bahay ni Mang Emil, naabutan ko ito na nagwawalis sa bakuran. Nakatalikod siya sa amin, kaya hindi namin agad nakita. Bago ito tawagin, ay huminga ako ng malalim at sinabayan ng dasal na sana'y huwag niya kaming itaboy. Magandang umaga po, Mang Emil. Nang lumingon sa akin ang lalaki, huminto ito at matagal akong tinitigan. Nang mga panahon na yon, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Kahit nakasimangot sa akin si Mang Emil, magaan sa pakiramdam makita ko pa lang siya. Parang gusto ko pa siyang makilala. Gusto ko pa hukayin ang lahat sa buhay niya. Oh, kayo na naman. Pasensya na po. Baka pwede na po namin kayong kausapin tungkol sa kaso ng pasyente ko. Ay, ang kulit mo talagang bata ka. Sige na po, Mang Emil. Alang-alang sa buhay ng pasyente ko. Bakit mo ba ginagawa ito sa sarili mo, Dr. Fernandez? Bakit ka bumiyahe ng ilang milya para lang sa buhay ng isang taong hindi mo kilala? Ipapaalala ko sa iyo, Iha. Doktor ka, hindi ka Diyos. Trabaho mo ang gumamot. Kung mamamatay sila, ibig sabihin, hanggang dun lang sila. Totoo po yun. Pero bilang isang doktor, hindi po ba dapat natin panghawakan ang pinakamaliit na pag-asa na pwedeng magpagaling sa kanila? Kung mawala man siya, at least naipakita ko sa kanya na ginawa ko ang lahat para madugtungan ang buhay niya. Masyado mong pinaiiral ang emosyon mo, Dr. Fernandez. Baka kapag nabigo ka, magaya ka sa akin. Masyadong matayog ang tingin ko sa siyensya, pero sa huli binigo ako dito. Umalis na kayo. Wala kayong mapapala sa akin. Kaya ba dahil lang sa isang pagkakamali, tumalikod ka na? Kung pagkakamali nga na maituturing yun, tinalikuran mo na ang propesyon mo at hinayaan ang mga tao na umaasa sa'yo. Wala kang alam sa nangyari doon. Buhay ng asawa at anak ko ang naging kapalit. At ayokong buhay ng pasyente ko ang maging kapalit kapag wala akong ginawa at hindi kita makumbinse. Hindi ko sinasabing bumalik ka sa pagdodoktor. Kung ayaw mo, edi wag. Ang gusto ko lang naman ay tingnan mo ang medical records niya. Ituro mo sa akin ang dapat kong gawin. Umalis ka na! Gusto kong maging kagaya mo, Dr. Alcantara. Natigilan si Mang Emil sa sinabi ko. Huminto siya sa paglalakad at lumingon ulit sa akin
na nangingilid ang luha sa mga mata. Huminga siya ng malalim at matagal akong tinitigan. Sinamantala ko yun at ngumiti ako sa kanya. Bago ako pumunta dito, pinag-aralan ko ang mga achievements mo, ang mga cases na hinawakan mo. Pinahanga mo ako. Gusto kong maging magaling na doktor gaya mo. At naniniwala ako na kahit matagal ng panahon ang lumipas, alam ko ang galing mo sa panggagamot. Dala mo pa rin. Because I believe that a doctor's passion to save a life never fade. Dahil nasa puso mong pagtulong. Matagal ko nang kinalimutan yon. Umalis na kayo. Nag-organize po kami ng medical mission sa sitio ninyo. Bago pa kami pumunta rito. Bukas na po ang umpisa nun. At 3 araw po ang itatagal. Bukas po para sa inyo ang center. Maaari kayong tumulong kung gusto ninyo. Bago pa makasagot si Mang Emil, ay biglang nag-ring ang phone ko. Agad kong sinagot nang makitang ang kasama ko na doktor na tumitingin sa pasyente ko ang tumatawag. Bahagya akong lumayo at sinagot yun. Iniwan ni Mang Emil si Javi at maya-maya, isang babae ang lumapit sa kanya. Mula sa kinatatayuan ko, ay lihim kong pinagmasdan ang babae. Magandang umaga po. Magandang umaga naman. May paglilingkod po ba ako? Wala naman. Nakikita ko kasi kayo itong mga nakarang araw dito sa baryo namin. Bago lipat kayo? Eh hindi. May importanteng bagay lang kaming kailangan kay Mang Emil. Ganun ba? Balita ko, doktor ka raw. Oo. Pwede ka bang maimbitahin sa bahay? May ipapatingin ako sa matres ko eh. Madalas ang sobrang pananakit ng puson ko nitong mga nakalipas na araw. Miss, pasensya na. O bigay niyo po ang kailangan niyong puntahan para matingnan ang matris niyo. Cardiologist ho kami ng fiancé ko. Ang ginagamot namin ay yung may mga problema sa puso. Ganun ba? May girlfriend ka na pala. Sayang naman. Sayang? Ang ibig kong sabihin, sayang na hindi niyo ako matitingnan. Magkakaroon ng medical mission dun sa harap ng barangay hall bukas. May kasama kaming mga OB-GYN doctors na makakatulong sa kondisyon niyo. Okay. Nang umalis ang babae, ay mataray ang tingin na sinundan ko ito. Napalingon lang ako kay Javi nang umakbay ito sa akin na natatawa. Oh, ayan na naman yung mga mataray na tingin mo. Ang landi nun eh. Harap-harapan? Kung hindi ba naman Makati yun, bakit hindi siya sa Makati tumira? Tama na nga yan. Halika na. Bumalik na tayo sa... Ay! Ano ba yan? Biglang buhos naman ang ulan. Ay, naku, ang lakas ng ulan. Hali kayo dito sa loob, Dok. Mababasa kayo at baka magkasakit pa kayo. Naku, nabasa na rin pala kayo ng ulan. May pamalit ba kayo? Okay lang po. Huhubarin ko na lang itong polok mo. Babe, alisin mo na yung hoodie mo. Pasensya na po sa abala. Naku, wala yun. Total, malapit na rin naman gumabi. Bakit hindi na lang kayo dito magpalipas? Delikado na rito sa baryo sa tuwing sumasapit ang dilim. Nabanggit na nga ho ni Jack. Yung kapitbahay ninyo na ba din? At sinugod na nga po kami ng aswang doon sa tinutuluyan namin ng isang gabi. Oh, ano? Sinaktan ba kayo ng aswang? Hindi naman po. Naturuan kami ni Jack ng gagawin. Natataranta na lumabas si Mang Emil. Maya-maya ay bumalik ito na may dala na parang latigo. Pagkatapos ay ibinigay yun sa amin.
Dalhin niyo kahit saan kayo magpunta habang narito kayo. Buntot pagi ang tawag yan. May liligtas kayo niyan sa aswang. Kapag ginataw niyo ang aswang niyan at tumama ang dulo ng pagi sa kanya, makabalik siya sa dating anyo. Salamat po. Galunggong at nilagang talbos ng kamuti ang ulam namin. Kumakain ka ba nun? Opo. Hindi naman po ako maselan. Carmen, pairamin mo nga ng bisa ng mga bata. Sige. Maupo muna kayo riyan. Lihim akong napangiti habang pinagmamasdan ko si Mang Emil. Nakapurmal na naman ito pero may ibang saya akong nararamdaman, lalo na nang magpakita ito ng pag-aalala. Nakakita ako ng pag-asa ng mga sandaling yon, Madam Venus. Alam ko na konting tiyaga pa ay lalambot din ang puso nito at sasabihin na rin niya ang medical procedure na kailangan ko. Uy, bakit ka nakangiti dyan? Wala naman. Natutuwa lang ako kay Mang Emil. Bakit naman? Ewan. Basta, magaan ang loob ko sa kanya. Kahit sinusungitan ka? Oo. Alam kong mabait siya. Aalamin ko kung ano ang eksaktong nangyari sa mag-ina niya. At kung bakit ganun na lang niya sinumpa ang pagiging doktor. Sa mga sumunod na oras ay mas lalong lumakas ang buhos ng ulan. Matapos maghapunan ay nagpresenta kami ni Javi na maghuhugas ng mga pinagkainan namin. Habang ang mag-asawang Emil at Carmen ay nasa loob ng kanilang silid. Kakatok lang sana ako sa pinto nang mula doon ay marinig ko ang kanilang pagtatalo. Bakit ba palagi ka nalang wala sa sarili mo nitong mga huling araw? Anong wala sa sarili? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Emil. Basang-basa ko mga kilos mo. Ilang beses kitang nahuhuli na nakatingin sa babaeng yon. Tumahimik ka nga, Carmen. Baka marinig ka ng mga bata. Ano? Sabihin mo sa akin ang totoo. Alam ko na nahahalata mo rin. Magkamukhang magkamukha sila. Naaalala mo ba sa kanya si Teresa? Tumahimik ka, sabi. At hindi ba't kabilin-bilinan ko sa'yo na wag mong babanggitin ang pangalan ng asawa ko? Asawa? Asawa pa rin ang tingin mo sa kanya, Emil. Ay ako! Ano ako sa buhay mo? Ako ang buhay at kasama mo ngayon! Sa mata ng Diyos at batas, si Teresa pa rin ang legal na asawa ko. At bakit mo ako sinusumbatan? Hindi ba't ikaw naman ang may gusto nito? Ikaw ang nagsabi sa akin na kahit hindi kasal ay ayos lang sa'yo. Basta magsama tayo. Ilang taon na tayong nagsasama pero kahit isang anak ay wala tayo. Mula nung pumayag ka sa pagsasama na ito at huling beses akong makunan, hindi mo na ako halos hawakan o halikan man lang. Hindi mo ako ginagalaw. Para akong tao-tauhan sa bahay na to. Tumigil ka na. Ang tanda-tanda mo na. Yan pa rin ang iniisip mo. Wala akong panahon sa mga drama mo. Nagulat ako nang biglang bumukas ang pinto. Pareho kaming natigilan ni Mang Emil nang makita ang isa't isa. Si Aling Carmen naman ay biglang tumalikod para punasan ang luha. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng awa kay Mang Emil sa halip na sa asawa nito. Sorry po. Hindi ko po sinasadyang marinig ang pinag-uusapan niyo. Itatanong ko lang po sana kung nasa ng banyo. Doon sa labas, sa likod bahay. Tsaka, itatanong ko lang po sana kung saan makakabili dito ng shampoo at sabon. Halika, Iha. Huwag ka nang lumabas at sarado na rin naman ang mga tindahan. Meron dun sa banyo. Salamat po. Nang makaalis si Aling Carmen, ay bumalik ang tingin ko kay Mang Emil
na nahuli ko na naman na nakatingin sa akin. Bigla itong bumawi ng tingin at naglakad pabalik sa kwarto. Mang Emil, okay lang po ba kayo? Matulog na kagad kayo pagkatapos. Opo. Sadie, halika na dito. Opo. Dahil ang banyo nila ay gawa sa pawid at walang ilaw, natakot ako at niyaya si Javi na sabayan ako sa pagligo. Habang naliligo, ay hindi mawala sa isip ko ang narinig ko mula sa mag-asawa. Nang matapos kami at makapagbihis, ay lumabas na kami sa banyo hanggang sa matawag ang pansin ko ng isang kubo sa hindi kalayuan. Medyo madilim sa loob at tila nagmumula sa kandila ang malamlam na ilaw na nagbibigay ng liwanag doon. Babe, halika na sa loob. Sandali. May titingnan lang ako. Naglakad ako palapit sa kubo at sumunod naman sa akin si Javi. Nang sumilip kami sa bintana, nagkatinginan kaming mag-asawa sa aming nakita. Dahil sa loob ng kubo na yon ay may mga nakakatakot na mga imahe ng rebulto na mukhang demonyo. May mga bungo sa ibabaw ng mesa, mga kandilang mula sa ordinaryong klase hanggang sa pula at itim. May mga tuyong dahon o sanga na nakatali. Bungkus-bungkus, ang iba'y nakasabit mula sa kisame. Ang iba'y nasa ibabaw din ng mesa. May mga bote-bote na may laman na likido. Meron din akong naaninag na mga bote ng kung ano-anong mga insekto ang nakalagay. Higit sa lahat, ay may dalawang larawan ng babae at lalaki na nakasandal sa dalawang bungo. Babe, look! Ano to? Totoo yatang sinabi ni... Anong ginagawa niyo dito? Halos tumalon ako sa gulat nang biglang magsalita si Carmen. Nang lumingon kami ay nakita namin siya. Masama ang tingin sa amin. Madilim ang aura ng mukha. Labutan ako ng mga sandaling yun. Maya-maya ay bigla itong umiti at sinarado ang bintana ng kubo. Ay, Aling Carmen, pasensya na po kung sumilip kami. Nakita kasi namin may nakasilbing kandila sa loob pero walang tao. Nag-aalala lang kami na baka maging cause ng sunog. Ganun ba? Naiwan ko nga pala yan na nakasindi dahil sa pagmamadali ko at baka masunog ang niluluto ko kanina. Sige na, pumasok na kayo sa loob. Ako nang bahalang magpatay sa mga kandila. Halika na, babe. Aling Carmen, ano po yung mga gamit sa loob? Iyan ba? Isa akong albularyo kung hindi nyo na itatanong. Mahirap lang ang mga residente ng baryong ito. Ang mga may sakit na hindi kayang magpagamot sa mga kagaya ninyong mga doktor ay sa amin lumalapit. Si Mang Emil po. Pareho kami ng ginagawa. Sadie, pumasok na kayo dito at matulog na kayo. Opo. Mag-aalas 2 na ng madaling araw. Himbing nang natutulog si Javi sa tabi ko. Habang ako sa mga oras na yon ay mulat na mulat pa ang mga mata. Hindi ko alam kung namamahay ako o baka hindi lang talaga ako pinapatulog ng mga nakita ko sa loob ng kubo na yon. Kinilabutan ako nang marinig ang nakakatakot na alulong ng aso na yon mula sa malayo. Kasunod nito ay napalingon ako sa pader na kahoy sa kaliwa ko nang marinig na may kaluskos doon. Babe! Babe! Bakit?
tumalo sa labas. Ha? Tao? Baka pusa lang yun. Hindi eh. Naririnig ko yung tunog ng aso na para may inaamoy. Babe, huwag mo nang intindihin yun. Baka may naligaw lang na aso sa labas. Matulog ka na, ha? Masyado ka na maraming iniisip. Halika dito. Yakapin na lang kita. Huminga ako ng malalim. Siguro nga ay masyado lang akong stress mula nang dumating kami doon, kaya hindi ako makatulog. Niyakap ako ni Javi at pinikit ko naman ang aking mga mata. Ilang sandali pa ay hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Hindi ko alam kung gaano katagal na akong nakakatulog, pero bigla na lang akong nagising sa sigaw ni Javi. Ah! Aswang! Gising, Sadie! Bigla akong napabalikwas ng bangon nang makita ko ang isang malaking aso na kulay itim. Nanlilisik ang mga mata habang tumutulo ang magkahalong laway at dugo mula sa bibig nitong may matatalas na pangil. Nagmadali akong bumaba ng kama at lumayo kami ni Javi nang sumampa sa bintana ang aswang. Dahil malapit ang pinto sa bintana, hindi namin magawang tumakbo palabas ng kwarto. Sumiksik kami sa sulok at hinarang ni Javi ang sarili niya sa akin. Hawak ang buntot paging na binigay ni Mang Emil at nakaumang yun sa aswang. Sige! Subukan mong lumapit! Babe! Mag-iingat ka! Agad hinagupit ng buntot pagi ni Javi ang aswang nang sumampa ito sa papag at magtangka itong lumapit sa amin. Sumigaw ang aswang ng matamaan. Ang lakas ng loob mong pasukin ang pamamahay kung demonyo ka! Ay, aswang! Bumalik ka dito! Animal ka! Mabilis na tumalon sa bintana palabas ang aswang. Hinabol pa ito ni Mang Emil at pinaputukan ng baril. Ngunit tuluyan na itong nakatakas. Agad kaming nilapitan nito pagkatapos. Kitang-kita ko ang pag-aalala niya. Layo sa Mang Emil na nauna kong nakilala na masungit at galit sa mundo. Para siyang isang ama na nag-aalala sa kanyang anak. Okay lang ba kayo? Sally, nasaktan ka ba? Hindi naman po. Ayos lang kami. Carmen, kumuha ka ng bawang at isabit mo dito sa bintana. Bakit pa nawala ang bawang na palaging nakasabit dito? Oo, sige. Kukuha ako. Dumating ang araw ng medical mission. Maaga pa lang ay naging abala na kaming mga medical volunteers. Nagpatayo ng mga tents sa harap ng barangay hall at ginawa yung makeshift clinic namin. Doon namin chine-check up ang mga pasyente. Ang mga nurses naman na nag-i-interview, kumukuha ng dugo o urine sample, blood pressure at iba pang staff ay nasa labas at may sariling mesa. Nay, ito ang reseta ninyo. Siguraduhin niyo pong inumin niyo ang gamot niyo. Etong isa, 3 times a day. Etong isa naman po, sa gabi pagkatapos kumain. Wag na wag po kayong kakain ng karne, lalo yung taba. Umiwas na rin po kayo sa mga gawain na madali kayong mapagod. Punta kayo doon sa loob ng barangay hall at ipakita itong reseta para mabigyan kayo ng gamot. Babe, okay ka lang? Oh, ikaw. Ayos lang din. Halika. Break time muna tayo. Nandyan sila Jack. Namimigay ng pagkain para sa mga volunteers. Okay, sige. Susunod na ako. Matapos asikasuhin ang mga pasyente, ay lumabas siya at naabutang magkasama sa mesa ang asawa ko
at si Javi. Uupo na lang ako nang makita ko si Mang Emil. Nakatayo sa hindi kalayuan at nagmamasid. Babe, sinong tinitingnan mo? Maupo ka na. Kinuha na kita ng pagkain. Si Mang Emil. Look at him, babe. Nakikita mo ba yung longingness sa mata niya? Kanina pa siya dyan, Doc. Nanonood lang. Nahuhuli ko nga napapangiti eh. Naniniwala ako na tinatakpan lang ng galit niya ang pagmamahal niya sa panggagamot. Naniniwala ako sa convincing powers mo. Ay, wait lang. May napapansin ako. Ano yun? Doc Javi, titigan mong mabuti si Mang Emil. Tapos, tingnan mong mabuti si Doc Sadie. Di ba, parang may hawig sila? Pareho kayo ng mata. Oo nga no. Kung hindi ko kayo kilalang dalawa, iisipin ko tatay mo siya. Ano to? Teleserye lang? Come to think of it, babe. Napansin ko na rin yan matagal na. Wala kang kamukha sa parents mo. Kaya nga ako tinutoks ang ampon nun eh. Kasi ibang-iba daw ang itsura ko sa kanila. Pero malabo yun. Hindi ako ampon. Sa ikalawang araw ng medical mission namin, habang busy pa sa pag-aayos ng gamit si Javi sa tent, naisip ko na puntahan si Mang Emil dahil malapit lang naman ang bahay nila sa barangay hall. Habang naglalakad, ay nakatingin ako sa scalpel na hawak ko. Sa akin yon, ako mismo ang bumili nito noong nasa med school pa ako at gusto kong ibigay yun sa kanya. Malapit na ako sa bahay nila nang makita ko na may magarang sasakyan ang nakaparada sa labas. Maya-maya, kasunod si Mang Emil, ay lumabas naman ang isang may edad na babae na sa unang tingin ay halatang mayaman. Sino yan? Natigilan si Mang Emil nang makita ako. Nang umalis na ang kotse, ay saka ako lumapit sa kanya. Gaya ng dati, ay pinurmalan niya ako at umiwas ng tingin. Magandang gabi po. May naiwan po kami ni Javi na gamit dito. Kukunin ko po sana. Sige, pumasok ka. Pagpasok ko sa kwarto, ay agad kong kinuha ang mga gamit namin ni Javi. Nang makalabas ako sa kwarto para magpaalam, wala akong nadatnan na tao doon. Mang Emil? Aling Carmen? Kumatok ako sa kwarto nila pero walang sumasagot. Nang lumabas ako sa likod bahay, lumingon ako sa isa pang kubo at napakunot noo ako nang may marinig akong boses na nagmumula doon. Sa bawat hakbang ko palapit sa kubo ay iba ang kabog ng dibdib ko. Nangingilabot ako. Mula doon ay narinig ko ang boses ni Aling Carmen na tila sumasambit ng kung anong dasal sa ibang lingwahe. Nang dahan-dahan akong sumilip, nakita ko na nakaharap siya sa ribulto ng demonyo at nakataas ang kamay. Nagdadasal, sumasamba. Maya-maya ay humarap siya sa mesa at kinuha ang manikang itim. Anong ginagawa niya? Nakataas yon at dinadasalan niya. Doon sa manika ay may nakadikit na larawan ng isang babae. Maya-maya ay nilapag niya yon at mula sa isang bote ay may kinuha siyang isang piraso ng uod. Hiniwa niya ang tiyan ng manikang itim at nilagay sa loob ang uod. Ito ba yung sinasabi ni Jack? Na nang babarang si... Nang bigla itong lumingon sa bintana, ay mabilis akong nagtago. Ngunit paghakbang ko ay nasagi ko ang patong-patong na panggatong. Nagulat ako nang biglang sumulpot sa likod ko si Mang Emil at sumenyas na huwag maingay.
Pagkatapos ay agad akong pinatago sa likod ng kubo. Sino yan? May tao ba dyan? Oh, Emil, ikaw pala. Ikaw ba yung parang naaaninag ko na nakasilip sa bintana? Ako nga, nasagi ko itong mga kahoy na panggatong eh. Anong sadya mo? Alam mo naman na ayoko na i-istorbo ako kapag may ginagawa ako. Sasabihin ko lang sana na dumaan kanina lang si Madam Yoli. Nagbayad na siya ng 10,000. Mabuti kung ganon. Hanggang kailan mo pa gagawin yan? Matagal na kitang sinabihan na huminto ka na sa ganyang gawain. At bakit? Malaki ang kita ng pera dito. Hindi ko maintindihan kung paano ka nakakatulog sa gabi. Marami ka nang napatay dahil sa pambaparang mo. Pati ako nadadamay sa katarantaluhan mo. Ang akala tuloy ng mga tao dito ay mambabarang din ako. Bakit ba pinag-iinitan mo itong ginagawa ko? Bakit hindi yung bukid ang asikasuhin mo? Dahil hindi ko maatim at sukang-suka ako na ang pumatay sa asawa at anak ko. Ayun mismo ang ginagawa mo. Ang tagal na nating nagsasama, Emil. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin tanggap kung ano ako? Kahit kailan, hindi ko matatanggap ang ginagawa mo. Nagsinungaling ka sa akin. Sinabi mo noon na isa kang mananambal. Ikaw at ang pamilya mo. Yung pala ay mga lahi kayo ng mambabarang. Alam ko naman eh. Napilitan ka lang sa pagsasama na ito dahil may nangyari sa atin at nabuntis mo ako. At kahit ilang beses kang nakunan, ay hindi pa rin kita iniwan. Ano pa ba ang gusto mo? Kalimutan mo na si Teresa ang anak mo. Patay na sila. Ako na ang asawa mo ngayon. Ako ang buhay pero pakiramdam ko ay nakikipagkumpetensya pa rin ako sa patay. Tumahimik ka na! Umalis ka na kung wala ka rin sasabihin. Inaabala mo ako. Nang maisarado nito ang pinto, ay agad akong hinila ni Mang Emil paalis doon. Pagbalik namin sa bahay, ay sa kanya ko hinarap. Sa halip na galit, ay pag-aalala ang nakita ko sa mukha niya. Totoo ang sinasabi ng mga tao dito tungkol sa kanya. Isa siyang mambabarang? Kaya delikado si Carmen. Lalo na kapag alam niyang may nakakaalam ng lihim niya. Alam ng mga tao ang tungkol sa kanya pero walang nangangahas na magsalita. Dahil sa takot sa maaaring gawin ni Carmen sa kanila. Kaya ikaw, huwag na huwag mong ipagsasabi ang alam mo. Doon ako nagkaroon ng pagkakataon na iabot sa kanya ang ibibigay ko. Napatingin siya sa akin na may gulat sa mga mata nang kunin ko ang kamay niya at ilagay doon ang scalpel. Scalpel? Bago po ako pumasok ng med school, binili ko na yan. Kapag nahihirapan ako sa pag-aaral, lalo na sa mga lessons at exams, tinitingnan ko to. Kapag nawawalan ako ng pag-asa at gusto ko nang sumuko, hinahawakan ko to. Tapos iniisip ko ang punot dulo kung bakit ko ba gustong maging doktor. Mang Emil, alam ko po, hindi pa rin nawawala sa puso niyo ang pagmamahal sa medisina. Oo, minsan na kayong binigo nito. And it cost the life of your wife and baby. Pero, paano yung iba na kailangan ng serbisyo mo? Hindi mo naiintindihan, Sadie. Kahit gustuhin ko man na bumalik sa pagdudoktor. Matagal na panahon na ang lumipas. Nawala na akong practice. Kung hindi na kayo makakabalik, kahit ituro niyo na lang po sa akin kung anong ginawa niyo noon. Kung paano naging successful ang operation niyo. Dun sa pasyente niyo, na may same diagnosis gaya ng pasyente ko. Sige, ituturo ko na sa'yo pero huwag tayo dito mag-usap.
ayaw ni Carmina pinag-uusapan ang tungkol sa nakaraan ko bilang doktor. Gusto niyang tuluyan ko na yung kalimutan. Pero ang totoo, hindi niyo makalimutan, tama? Because deep inside, gusto niyo pa rin manggamot. Emil, halika dito. Sige na, umalis ka na. At baka makita ka pa niya. Pupunta ako sa tinutuluyan niyo sa bayan. Doon tayo mag-usap. Gusto kong tumalon sa tuwa ng mga sandaling yon, Madam Venus. Hindi ko akalain na ang kilalang masungit at matigas ang puso na si Mang Emil ay nagawa kong palabasin ang totoong nararamdaman. Sa sobrang saya ko, ay napayakap ako sa kanya. Thank you so much, Dr. Alcantara. Mula nung una, hindi na ako nawala ng pag-asa sa iyo. Malaki pa rin ang tiwala ko na kaya mo pa rin bumalik bilang doktor. Nang mga sandaling yon, habang naroon ako sa bahay nila Mang Emil, hindi ko alam na nagpunta pala sa tent si Blanca. Ayon sa asawa ko, halos wala na daw tao doon sa harap ng barangay hall. Nakauwi na ang ibang volunteers at tanging si Javi na lang ang naiwan at tinatapos ang mga chart ng pasyente. Doon dumating si Blanca. Magandang gabi po, Doc Javi. Oh, Blanca. Magandang gabi naman. Magpapacheck up ka ba? Sarado na. Bukas ulit ng umaga ang bukas ng mga klinik, pati yung OB-GYN. Hindi po silang pininta ko dito. Kayo po talaga. Kasi po nakakaramdam ako ng paninikip ng dibdib kaninang umaga. Nahihirapan akong huminga. Ganun ba? May history ba kayo sa pamilya na may sakit sa puso? Wala naman po sa pagkakaalam ko. Paano ba to? Sarado na kasi ang kliniko. Baka pwedeng tingnan niyo ako, Doc, kahit saglit lang. O sige, maupo ka dito. Naupo sa bakanting silya si Blanca at muling binuksan ni Javi ang isa pang ilaw. Bahagya daw siyang natigilan nang mapatingin sa simento at may mapansin na kakaiba. Pero hindi agad siya kumibo. Habang kinukuha ang stethoscope sa loob ng backpack, ay hinayaan lang na bukas yun. Pagkatapos nun, ay pumwesto si Javi sa likod at humawak sa balikat ni Blanca. Hinga ng malalim, ma'am. Sumunod si Blanca. Huminga siya ng malalim. Ngunit napansin ni Javi na tila sadyang pinadampi nito ang palad sa kamay niya. Nang kunwaring hawiin nito ang buhok. Hinga po ulit ng malalim. Tuloy-tuloy lang. Nang ilapat ni Javi ang stethoscope sa dibdib nito, natigilan siya nang biglang hawakan ni Blanca ang kamay niya. Sabay baba ng stethoscope sa mismong hinaharap ng babae. Biglang binawi ni Javi ang kamay at umatras. What the hell are you doing? Sorry, Doc. Nagsinungaling ako. Wala naman talaga akong sakit na nararamdaman. Ikaw talaga nasadya ko dito. Miss, pakiusap. Lumabas ka na. May girlfriend na ako at ikakasal na kami. Alam ko at wala akong pakialam. Doc, di ba maganda naman ako? Alam mo bang karamihan ng mga binatang nakatira dito ay pinapangarap ako. Nagkakasya sila sa kaunting ambo ng atensyon ko. Samantalang ikaw, ako na mismong lumalapit sa'yo. Wala akong pakialam sa'yo. Hindi kita gusto. Dahil si Sadie lang ang mahal ko. Umatras si Javi nang humakbang palapit si Blanca habang isa-isang hinuhubad ang damit nito. Hindi bumababa ang tingin ni Javi. Sa halip, nakapako lang ang tingin niya sa mukha ng babae. Isang gabi lang, Doc. Hahayaan ko na matikman mo ako.
Tapos ano? Gagawin mo akong aswang? Ano? Mula sa bag ay kinuha ni Javi ang buntot pagi at inuman yun kay Blanca. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang balot ng asin na may halong bawang at abo at binuksan yun. Biglang umatras si Blanca na bakas ang takot at gulat sa mukha. Anong palagay mo sa akin? Madaling mauto? Una, mahal ko at may respeto ako kay Sadie. Pangalawa, hindi ako tanga. Laking probinsya din ako at may alam ako. Aswang ka, di ba? Kanina ko pa napansin na wala kang aninong hayop ka. Ikaw ang aswang! Wala akong alam sa sinasabi mo. Sinungaling ka! Nanlaki ang mga mata ni Javi nang sumigaw si Blanca at lumabas doon ang angil ng aswang matapos niyang batuhin ng asin. Biglang tumakbo palabas si Blanca kaya agad siyang sinundan ni Javi. Ngunit bigla daw siyang napaatras agad. Nang paglabas niya sa tent ay tumambad sa kanya ang isang mabangis na malaking itim na aso. Ang aswang na 2 beses nang sumugod at nagtangka na patayin kami. Sinasabi ko na nga ba? Nagsigawan ang mga natitirang tao na nasa barangay hall. Mabilis sinarado ang pinto habang si Javi ay tumakbo pa atras. Sabay bigla itong tumalon papunta sa kanya hanggang sa natumba siya sa lupa at nasakyan sa ibabaw. Umangil ng malakas ang aswang. Pilit itong nagtatangka na sakmalin siya. Ngunit nanlaban si Javi. Pinangsanggalang nito ang malaking kahoy sa bibig ng malaking asong itim matapos mabitiwan ang buntot pagi. Pero sunod-sunod nitong ginalaw ang ulo. Muntik na niyang mabitiwan ang kahoy nang magawang sipain ni Javi ng malakas ang aswang sa tiyan. Pagkatapos ay tinulak niya ito palayo. Nagmadali siya sa pagbangon, sabay dampot ng buntot pagi at Papatayin kita! Ah! nagmadaling tumakbo paalis ang aswang at sumuot sa masukal na kagubatan. Nang tuluyang mawala ito, ay sakalang takot na lumabas ang mga tao sa barangay hall. Doon ako dumating. Nagmamadali akong tumakbo palapit sa asawa ko nang makitang nagkakagulo na doon. Babe, anong nangyari? Yung aswang, sumugod siya dito. Ano? Halika. Doon tayo sa loob ng tent. Nasaktan ka ba? Hindi naman. Galos lang ko. Siguraduhin mo lang na maganda at kapani-paniwalang paliwanag mo. Dr. Javier Alexander Richards. Dahil mas masahol pa sa aswang kapag naggalit ako. Hindi nito na ituloy ang sasabihin. Nang pagpasok sa tent, ay agad kong napansin ang mga damit sa lupa. Nagtataka na dinampot ko ang mga ito nang makita ko na damit yun ng babae. Nakalimutan ko ang tungkol sa aswang at naningkit sa galit ang mga mata ko na nilingon si Javi habang hawak ko ang bra at panty ng babae. Babe, I can't explain. Sa ikatlo at huling araw ng medical mission sa baryo na yon, nang sumapit ang tanghalian, ay inanyayahan kami ni Mang Emil sa bahay nito para doon mananghalian. Magiliw naman kaming tinanggap ni Aling Carmen gaya ng nakagawian. Habang kumakain ay masaya kaming nagkukwentuhan. Napansin ko ang malaking pagbabago ni Mang Emil. Nakikitawa at nakikisali na ito ngayon sa amin. Ano? Masarap ba yung inihaw na isda? Opo. Pati nga po yung gulay masarap. Si Javi nga po, hindi sanay sa ganitong pagkain, napakain niya.
Matagal ko nang napapansin na mistiso ka. May lahi ka ba? British po ang daddy ko. Half Australian naman si Mami. Dako, kaya naman pala. Aba, Sadie, magandang magiging lahi nyo. Teka, kailan bang balik niyo sa Pampanga? Itong darating na Sabado na po. Pasensya ka na dito sa asawa ko at talagang matagal niya nang kinalimutan ng medisina. Mas naniniwala na siya ngayon sa tradisyonal na panggagamot. Napakagaling nga na albularyo nito. Matagal na po ba kayong may alam sa ganyan? Galing ako sa pamilya ng mga mananambal sa Secure. Sadyang mataas lang talagang pangarap ko noon. At ginusto ko talaga ng maging doktor. At gumamot ng mga tao. Tinilikuran ko pagiging mananambal. Mabuti na lang nga at natauhan. Pagkatapos ay pinagkasundo na kami ng mga magulang namin. Pero hindi pa naman po huli ang lahat. Dr. Alcantara, kahit kailan hindi nagsasarado sa inyong pinto ng medisina. Sadie, ang mabuti pa, wag na nating ipilit. Ayaw talaga ng asawa ko. Hindi na siya babalik sa pagiging doktor. Dito lang siya at may iwan sa baryo namin. Nagkatinginan kami ni Javi. Halatang halata ang pagkontrol ni Aling Carmen kay Mang Emil. Nawala doon ang atensyon ko nang biglang mag-ring ang phone ko. Napangiti ako nang makita na si Mami ang tumatawag sa pamamagitan ng video call. Excuse me lang po Mami? Hi, anak. Kumusta ka na riyan? Kailan bang uwi niya ni Javi? This weekend na po, Ma. Diretso lang kami sa ospital at mag-duty tapos sasaglit kami dyan sa bahay. Mabuti naman kung ganon at miss na miss ko na kayo. Teka, nasan ba kayo? Yan bang tinutuluyan niyo? Hindi po. Nakikituloy lang kami dito sa nakilala namin na taga rito. Malapit ko sa ginawa yung medical mission. Bumati ka, Mami. Si Mang Emil at si Aling Carmen. Mami ko po. Magandang tanghali po. Magandang tanghali naman. Kain ho tayo. Sige po, salamat. Maraming salamat din po pala sa pagpapatuloy sa anak ko at sa boyfriend niya. Oo, wala pong anuman. Nang tinapat ko ang screen ng phone sa mag-asawa, nahihiyang ngumiti si Mang Emil habang si Aling Carmen ay tila nagulat at tulala. Para itong nakakita ng kakilala na matagal nitong hindi na nakita. Pero walang sinabi si Aling Carmen. Bigla itong umiwas ng tingin at tumayo. Saka kinuha ang mangkok ng ulam. Magsasaling pa ako ng ulam. Anak, ibababa ko muna ito at may naalala akong kailangan gawin. Okay po. Mag-lunch na rin kayo. Oh, at tapos na ba kayo mag-usap ng mami mo? Opo, may gagawin daw siya Siya nga pala, Mang Emil. Nabalitaan niyo na ba? Si Blanca palang aswang? Oo. Sinabi ni Kapitan sa akin, siya din daw mismo ang nakakita na naging malaking itim na aso ito. Totoo ba na ikaw ang nakakita? Opo. Ay nako, Aling Carmen. Pati si Javi binalak ng aswang yan. Mabuti na lang at loyal sa iyo to si Javi. Mawala na pong lahat, wag lang sa Sadie. Talaga naman ang mga kabataan ngayon, oo. O siya, bilisan niyo ng pagkain at na makabalik na kayo sa barangay. Sadie, pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo? Sige po, kahit ano. Maaari ko bang hiramin ang phone mo? Alam mo naman na wala akong ganyan. Hindi naman kasi namin ginagamit yan dito sa bundok. May tatawagan kasi sana akong kaibigan. Okay po, sige po. Nang makabalik kami sa barangay hall, laman pa rin ang usapan ng mga residente si Blanca. Dahil sa nangyari kahapon,
Nag-request ako na ilipat ang table ni Javi sa tent ko. Mahirap na dahil baka may mang-akit na naman sa asawa ko. Babe, hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako masyadong kinakausap. Nagsiselos ka pa rin ba? Hindi ako nagsiselos, okay? Hindi ko lang matanggap na may ibang katawan kang nakita bukod sa akin. Baby naman, kung katawan din lang, marami na akong nakita. Mga doktor tayo eh. Tingnan mo, oh. Tingnan mo ikaw. Pinipiloso pa mo na ako. Hindi, totoo naman ang sinasabi ko eh. Maya-maya ay biglang nagkagulo sa labas nang may sumugod doon na dalawang lalaki na may karga na isang babae. Umiiyak ito sa sakit nang ihiga sa hospital bed. Maya-maya ay tumatakbong lumapit si Jack. Naku, ayan na. Totoo na nga yata ang balita. Na ano? Binarang daw yung babae. Kahapon pa daw masakit ang tiyan niya, tapos sumusuka ng kulay lumot na may uod. Uod? Oo, Dok. As in, uod. Ang balita ako, ay may nakabangga daw yan na mayaman na babae dun sa trabaho niya. Tapos ayun, ilang araw ang lumipas, nagkaganyan na siya. Pero hindi dapat dito dinala yan. Dapat sa albularyo. Jack, sigurado ako na may nakain ng siya na hindi maganda. Paano mo may papaliwanag yung uod sa loob ng tiyan niya? Natahimik ako, kasabay ng biglang pagbalik sa isip ko ng mga nasaksihan ko na ginawa ni Aling Carmen. Uod din ang nakita ko na nilagay nito sa loob ng itim na mani. Bigla akong natauhan nang tapikin ako ni Javi. Tumawag ng cardio doctor ang isa pang doktor matapos magreklamo ng pananakit ng dibdib ang babae. Nang lumapit ako, napaatras ako sa gulat nang makilala ko ito. Ang babae sa picture na nakita ko doon sa itim na manika. Ito ang babaeng binarang ni Aling Carmen hanggang sa... Babe! Tabi! Bigla akong hinila paatras ni Javi nang bumangon ang babae at nagsuka ng kulay berde. Nagsigawan ang mga tao at nag-atrasan din hanggang sa napatingin ako kay Mang Emil at nakita ko na tumakbo ito pabalik sa bahay. Muling inasikaso ng mga nurses at medical staff ang babae. Makalipas ang ilang sandali pa, Tabi, tumabi kayo. Hindi sakop ng bilisina ang ganitong kaso. Hindi niyo magagamot to. Mamamatay lang itong pasyente. Mang Emil! Anong gagawin niyo? hindi ako sinagot nito. Sa halip ay nilagay nito ang isang itim na bato sa baso at hinipa ng bamboo straw ang baso, saka inikot yon sa katawan ng babae. Matagal yon hanggang sa bumula ang tubig. Nagkatinginan kami ni Javi nang maya-maya ay makita na dumudumi ang tubig. Pagkatapos ay papalitan yon ng bago. Hindi huminto si Mang Emil hanggang sa nanatiling malinis ang tubig. Pagkatapos ay may kinuha itong bote na may kung ano-anong sanga ng kahoy. Hinipan at tila dinasalan, saka pinahid yun sa tiyan ng babae. Makailang sandali pa ay unti-unting bumuti ang kalagayan nito. Isuot niyo to sa kanya. At huwag ninyong hubarin. Umuwi na kayo at mas makabubuti na makapagpahinga na siya ng maayos. Naku, Mang Emil, ang galing niyo naman. Maraming salamat po. Sige na, mauna na ako. Madam Venus, kung mayroon pang mas hihigit sa salitang masaya, yun ang nararamdaman ko. Matapos sa wakas ay ituro sa akin ni Mang Emil ang medical procedure na gagawin sa pasyente ko.
Umaga pa lang ay naroon na siya sa tinutuluyan namin. Pinag-aralan niya ng mabuti ang kaso ng pasyente. Nang mga sandaling yun, hindi si Mang Emil na so-called mambabarang ang nakita ko. Walang iba kung hindi si Dr. Alcantara. One of the best doctors I have ever known. Thank you, Dr. Alcantara. This is such a big help. Pero huwag kayong umasa ng 100% na magiging successful yan. Nakadepende pa rin sa iyo ang ikatatagumpay ng operasyon. Ewan ko, baka sunerte lang ako nung ginawa ko ang procedure noon. Hindi po. Mas malaki ang tiwala ko sa inyo. Nag-research ako tungkol sa iyo, Dr. Fernandez. Bakit ang medical track record mo? At naalala ko ang sarili ko sa iyo nung kapanahunan ko. Yung dedication mo sa trabaho, yung passion mo para makatulong sa tao. Ganyan din ako dati. At ganun pa rin kayo dati. Nakikita ko po sa inyo. Dr. Alcantara, may I ask, bakit po biglang nagbagong isip ninyo? Dahil sa kabila ng pagtalikod ko sa medisina, pinaramdam niyo sa akin na kailangan pa rin ako dito. Dahil sa kakulitan nitong si Sadie, na ewan ko ba kung bakit hirap na hirap akong tanggihan. Na-realize ko kung gaano ko na-miss ang panggagamot. At ngayon lang ulit may tumawag sa akin ng Dr. Alcantara. Dr. Alcantara, bumalik ka sa practice. Alam ko na kaya mo pa rin. Matanda na ako, Iya. Ang mga ganitong edad ay karaniwang nagre-retiro na. Bata pa kayo. 64? Pwede kang kayo magtayo ng sarili niyong clinic. Ay nako, na bata ka. Napakakulit mo. Siguro, kung nabuhay si Emilia ko, baka kasing edad mo na rin siya. Emilia po? Oo, ang anak namin ni Teresa, buntis siya noong nung mabarang. Dahil doktor ako at kahit na galing ako sa pamilya ng mananambal, mas pinaniniwalaan ko ang siyensya. Hindi ako nakinig sa payo ng mga tao sa akin na dalhin siya sa albularyo. Dahil ang katuwiran ko, doktor ako. Lahat kayang gamutin at solusyonan ng siyensya. Pero nagkamali ako. Huli na ang lahat. Namatay ang asawa at anak ko. At yun, sinisi ko sa mga doktor na hindi nagawang iligtas ang mag-ina ko. Naghanap ako ng maabuntunan ng galit pero ang totoo, hirap na hirap akong tanggapin na ako ang may kasalanan. Mahal na mahal niyo po si Teresa, no? Siyang buhay ko. Sila naman ako. Wala akong ibang babaeng binahal kung hindi siya. Si Aling Carmen po. Kababata ko si Carmen. Sabay kaming lumaki sa probinsya. Mga bata pa lang ay pinagkasundo na kami ng aming mga magulang na parehong mananambal. Pero hindi ko siya magawang mahalin. Ang gusto ng mga magulang namin ay maging mananambal din ako. Pero mataas ang pangarap ko. Ayokong tumanda na gaya nila na walang narating sa buhay. Kaya naman tumakas ako at nagkipagsapalaran sa Maynila. Nakapagtapos ako ng pag-aaral dahil sa mga scholarships. Working student hanggang sa maging doktor ako. Isa ring doktor si Teresa at inibig ko na siya nang unang beses ko siya makita. So, hindi niyo po talaga minahal si Aling Carmen? Kung gano'n, bakit magkasama kayo hanggang ngayon? Hindi tumigil si Carmen sa pagkukumbinsi sa akin na bumalik. Lumuluwas siya ng Maynila para kausapin ako. Hindi siya talaga mawala sa buhay ko. Palagi lang siyang nakasunod sa akin. Kaya nang mamatay ang mag-ina ko, siya ang kauna-unahang dumamay sa akin. Hanggang sa isang gabi, nalamu ako sa alak. Nakalimot ako at may nangyari sa amin. Nabuntis ko siya, kaya pinanagbutan ko. Kasabay ng pagtalikod ko sa pagiging doktor, sumama ko kay Carmen, pero nakunan siya. Sa tuwing nabubuntis siya, ay nalalaglag ang bata. Pero mula nang magsama kami, pinagbawal na ni Carmen na pag-usapan o ungkatin ang pagiging doktor ko, lalo na ang tungkol sa mag-ina ko. Narinig ko ang pagtatalo niyo tungkol dyan. Mukhang hanggang ngayon, malaki ang insecurity niya kay Teresa. Nabuhay ang insecurity niya nang dumating ka sa buhay namin, Sadie.
Bakit naman ho? Mula sa back pocket ng suot nitong pantalon ay kinuha ni Mang Emil ang isang larawan ng babae. Gulat na nakatingin kaming dalawa ni Javi nang makita ang mukha ng namayapang asawa nito. Dahil kamukhang kamukha mo si Teresa. Kaya mula ngayon, huwag ka nang pupunta sa bahay. Habang nagtatagal ka dito ay nakikita niya na unti-unti akong napapalapit sa inyo. Mas tumitindi ang selos niya. Gagawin din ho ba niya sa akin ang ginagawa niya sa mga biktima niya? Babarangin niya rin ako? Kilala ko si Carmen. Mukha siyang mabait at magiliw kapag kaharap ng ibang tao. Pero mabagsik siya. Pero huwag kang matakot. Pinaghandaan ko na ito. Eto, isuot mo itong anting-anting na ito. Ikaw rin, Javi. Huwag ninyong hubarin yan. At siguraduhin yung lagi yan nakadikit sa katawan ninyo. Mapoprotektahan kayo niyan. Hindi lang sa barang o kulang. Kung hindi sa iba pang sakit o kapamakan. Salamat po. Napahinto kaming tatlo nang marinig namin ang malakas na tunog ng mga nagbanggaan na mga sasakyan sa labas. Nagmadali kami sa paglabas sa main road, doon sa bayan, sa harap lang ng tinutuluyan namin. Naabutan namin ang mga karambola ng sasakyan. Ay! Diyos ko! Inararan ng truck yung mga sasakyan! Dok! Tulong! Nagmadali kaming kunin ang mga first aid kits namin. Dahil naroon pa ang iba pang medical volunteers mula sa katatapos lang na medical mission, madali namin silang natawagan at nakahingi ng tulong. Isang pampasaherong bus, 2 kotse at 3 tricycle ang inararo ng truck na nawala ng kontrol at nasira ang preno. Sa pagtutulungan ng mga tao ay nailabas sa mga sasakyan ang mga biktima. At sa gitna mismo ng kalsada ay ginamot namin sila. Babe! Yung bata! Oo! Baby, stay with doctor, okay? Hinga, anak. Hinga. Madam Venus, ng mga sandaling yon, habang sini-CPR ko ang bata, ay para kaming nakikipagkarera kay kamatayan. Pilit naming sinasalba ang mga biktima, lalo na ang 3 bata na nasa edad na 3 hanggang 7 taong gulang. Maraming nasugatan at duguan. Halos hindi bababa sa 7 ang nag-aagaw buhay. Maya-maya, bigla akong napangiti nang bumalik ang pulso ng bata. Oh, thank God! Medic! Unahin niyo tong bata! Bilis! Mula sa isang pasyente ay agad akong lumipat sa isa pang pasyente. Sa gitna ng nangyayaring yun, saglit akong natigilan nang mapalingon ako at makita si Mang Emil. Noon ko lang napansin na isa siya sa mga tumutulong at gumagamot sa mga biktima. Hindi bilang isang albularyo o mananambal, kung hindi bilang isang doktor, ang propesyon na minahal niya ng lubos. Naku, Dok! Inom po muna kayo! Grabe, ang gagaling ninyo! Girl, parang ako nanonood ng live action ng medical drama! Sana makaligtas sila, lalo na yung mga bata. Naku, Dok, sa tingin ko naman dahil madali kayong nakaresponde, mabuti na lang talaga at narito kayo. Babe, okay ka lang? Oo, ayos lang. Ikaw, Doc. Ayos lang ako. Ngayon lang ulit ako ng gamot ng pasyente bilang doktor. Nakita ko kayo. Ang galing niyo. Nandun pa rin ang adrenaline rush niyo. Mas bagay sa inyo maging doktor kumpara sa albularyo. Tumatalab naman yata yung sinabi mo na magtayo ako ng klinika. Sabi sa inyo eh. Mami? Babe! Si Mami yun, di ba?
Gaya ko, nagulat din si Javi nang makita ang mommy ko, si Mommy Nilda, at sumakay ito ng tricycle. Hindi ko maintindihan kung bakit siya naroon sa lugar na yon. Noong isang araw lang ay kausap ko pa siya sa phone. Mami! Sundan natin, bilis. Sasamahan ko na kayo. Nagmadali kaming sumakay ng tricycle at pinasundan si Mommy. Ilang sandali pa, nagtaka kaming tatlo nang huminto ang sinakyan ng Mommy ko sa harap ng bahay ni Mang Emil. Para hindi makahalata, malayo pa lang ay bumaba na kami. Mula doon ay nakita naming sinalubong ni Aling Carmen si Mommy. Nakatingin kaming tatlo dahil kung mag-usap ang dalawa ay parang matagal nang magkakilala ang mga ito. Maya-maya ay sumunod namang dumating si Blanca. Anong nangyayari? Halika, sumunod kayo sa akin. Mula doon sa pwesto namin ay pumasok kami sa kakahuyan at mula doon ay umikot kami hanggang sa makarating sa likod bahay. Madilim na ng mga sandaling yun at sa bawat segundo na lumilipas ay mas tumitindi ang kaba ko. Sa gilid ng bintana ay nagtago kami at mula doon ay narinig namin ang usapan nila. Anong ginagawa mo? Di ba't sabi ko na sa'yo na magpakalayo-layo na kayo at huwag mong ilalapit ang batang niyo kay Emil? Lumayo kami, Carmen. Sinunod ko ang sinabi mo. Pumunta kami sa Amerika kasama ang bata at pinalaki namin siya doon. Para akong binuhusan ng malamig na tubig matapos marinig ang revelasyon na yon, Madam Venus. Natulala ako at sunod-sunod na umagos ang luha ko habang si Mang Emil ay galit na kinuyom ang kanyang kamao. Kung ganon, paano natuntunan si Sadie na yon ang ama niya? Hindi ko alam at pwede ba? Huwag na nating lokohin ang sarili natin. Ang akala mo ba natatahimik ako? Hindi, Carmen. Dahil mahigit 30 taon ko nang dala ang kasinungalingang ito. Pumayag ka naman, di ba? Dahil natakot ka noon na hiwalayan ka ng asawa mo kapag nalaman niya na namatay ang sanggol sa sinapupunan mo. Magpasalamat ka at naroon ako sa ospital ng araw na yon at naipagpalit ko ang anak niyo. Sasabihin ko ng totoo. Ayoko na magsinungaling kay CJ. Sasabihin ko ng buhay ang totoong ama niya at si Emil yun. Hindi pwede. Tiyak na iiwan ako ni Emil. Sinisingil ka na sa lahat ng kademonyohan na ginawa mo, Carmen. Ang mga pinatay mo dahil sa pambabarang mo. Tumubo na dyan sa tiyan mo. Sinisingil ka na ng Diyos. Palala pa ng palala ang sakit mo. Gagaling ako. Dahil magaling ako. Hindi ko kailangan ng medisina o doktor dahil mas magaling ako sa kanila. At saka anong alam ng isang aswang na kagaya mo tungkol sa Diyos? Aswang ako, oo. Pero alam ko na may Diyos at totoo siya. Hindi lang kami sumasamba sa Kanya. Hindi ba't ultimo si Lucifer ay kinikilala ang Diyos? Tumahimik ka na kung wala kang sasabihin na maganda. Hindi mo nga magawang gawin ang utos ko na patayin ang anak ni Emil at ang lalaking yun? Napakatanga mo! Mahina ka! Huwag mo akong iinsulto ng ganyan. Impit akong napaiyak, Madam Venus. Hindi ko akalain na ang buhay na nakagisnan ko ay isa palang kasinungalingan. Hanggang sa bigla na lang lumabas sa pinagtataguan namin si Mang Emil at galit na sinipa ang pinto.
Gulat na tumayo ang tatlong babae. Emil! Isang tanong lang, Carmen. Gusto kong sagutin mo ako na mayos. Ikaw ba ang pumatay kay Teresa? Emil, sandali lang. Makinig ka sa akin. Hindi ako... Sagutin mo ang tanong ko! Ikaw ba ang bumara kay Teresa at pumatay sa kanya? Siya nga! Mami! Parang ginagawang nakawin ako sa totoong mga magulang ko! Anak! Patawarin mo ako! Hayop ka! Hayop ka! Kahit kailan hindi ko inisip na ikaw ang gagawa noon kay Teresa. Dahil nagtiwala ako sa iyo. Ang akala ko tunay kitang kaibigan, yung pala demonyo ka! Oo! Demonyo na kung demonyo! Pero ginawa ko yung para bumalik ka sa akin! Pinagpalit mo ang tradisyon ng pamilya natin dahil sa lintik na pangarap mo na maging doktor! Iniwan mo ko at pumunta sa Maynila! Noon pa man ay mahal na kita, Emil! Pero hindi mo ako pinapansin! Tapos malalaman ko na may iba ka ng babaeng mahal! Anong ginawa mo sa anak ko? Silang dalawa dapat ng asawa mong mamamatay. Pero bigla siyang nabuhay doon. Ang nagpaanak kay Teresa. Matagal na akong may koneksyon sa kanya. Kinaibigan ko siya at sinigurado ko na baon siya sa utang ng loob sa akin. Kaya nang hindi inaasahan na mabuhay ang batang pinagbubunto si Teresa, sinilda na kasabay na nanganganak noon ang asawa mo na nagsilak na napatay na sanggol. Pinagpalit ko ang mga anak niyo! Hayop ka! Biglang sumugod si Mang Emil kay Aling Carmen at umamba ng sampal dito, pero humarang si Blanca. Napaatras kami. Sumigaw si Mami nang sa harap namin ay biglang naging malaking itim na aso ito. Hindi mo ako masasaktan, Emil! Wala kang laban sa akin! Dahil mahina ka! Bigla kaming sinugod ng aswang. Tumakbo kami ni Javi palabas habang si Mang Emil naman ay biglang sinarado ang pinto. Tumama doon ang aswang pagkatapos ay tumakbo ito palapit sa amin. Agad namang kumuha ng itak si Mang Emil. Kaya nang makalabas ang aswang at sumugod, mabilis na iharang nito ang sarili sa amin. Anak! Asin! Kumuha ka ng asin! Bilis! Habang nagpapambuno si Mang Emil at ang aswang, mabilis akong sumunod. Ngunit pagdating sa loob, ay hinarang ako ni Aling Carmen. At saan ka pupunta? Lumayas ka! Bago ko makalimutan na mas matanda ka sa akin! Papatayin muna kita bago pa kayo magsamang mag-ama! Hindi ka na dapat nabuhay noon pa! Napasigaw ako nang bigla akong sabunutan ni Aling Carmen. Pero hindi ako nagpatalo at sinabunutan ko rin ito. Mabilis naman akong tinulungan ni Mami at sinabunutan din ito. Habang si Javi ay sinasamantala ang nangyayari at kumuha ng asin. Nagmamadali siyang lumabas at tinulungan si Mang Emil na habulin at labanan ang aswang. Bitiwan mo ang anak ko! Ikaw ang sumira ng plano ko! Sinipa ni Aling Carmen si Mami sa tiyan, kaya nakabitaw ito at napahiga sa sofa. Napasigaw ako nang mas lalong hilahin ito ang buhok ko hanggang sa maya-maya ay tuluyan akong pakawalan. Hawak ang ilang hibla ng buhok ko na nakuha nito mula sa akin. Hindi ka na dapat nabuhay pa! Dapat ay namatay ka na rin kasamang nanay mo mag-aagaw! Animalik ka! Mas masahol ka pa kay Blanca! Sinira mo ang buhay ng daddy ko! Pinatay mo ang totoong mami ko! Sinira mo ang pamilya namin!
Dahil walang sino man ang maaaring umagaw sa mga bagay na dapat ay akin lang. Kahit kailan, hindi naging sa'yo si Daddy. Dahil ikaw, panakip butas ka lang. Spare part! Pamalit sa original. Pantapal! Ikaw ang kasama ni Daddy. Pero kahit kailan, hindi ka pinakasalan, di ba? Alam mo kung bakit? Dahil kahit kailan, hindi ikaw ang pinili niya. Kasama mo siya ngayon dahil wala siyang ibang choice. Yun ka lang! Hayop kang babae ka! Nanginginig ang mga kamay nito sa galit at nilabas mula sa bulsa ang isang manikang itim na may picture ko. Umusal ito ng dasal sa Latin. Pagkatapos ay tinali ang buhok ko na nakuha nito mula sa akin, saka kumuha ng kutsilyo. Inumang niya yun sa lieg ng manika at dahan-dahang hiniwa yun habang para itong baliw na tawa ng tawa. Wag! Ano, ha? Wala nangyari, di ba? Teka, bakit hindi tumatalab? Mula sa loob ng damit ko, ay nilabas ko ang kwintas na pangontra sa barang na bigay ni Mang Emil. Sunod-sunod itong umiling at galit na sumigaw. Traitor ka, Emil! Isang bagay ang nakalimutan mo, Carmen. Kahit na pinaglayo mo kaming mag-ama, kahit kailan, hindi mo magagawang putulin ang koneksyon at pagmamahal niya sa akin bilang magulang ko. Na kahit anong barang o kulam ang gawin mo, hindi yan tatalabi sa pagmamahal na nagpoprotekta sa akin mula sa daddy ko. Kinuha mo ang daddy ko mula sa akin. Pwes ngayon, binabawi ko na siya! Hindi! Nagtaka ko nang biglang bumagsak si Aling Carmen at namilipit sa sakit ng tiyan. Umiyak ito na parang bata at paulit-ulit na humihingi ng tulong. Sa kabila ng mga ginawa nito, umiral pa rin sa akin ang pagiging doktor. Dinaluhan siya ni Mami. Lalapitan ko na dapat si Aling Carmen nang mula sa labas ay marinig ko ang angil ng aswang. Sadie! Sa likod mo! Nang lumingon ako, nakita ko ang aswang na marami ng tama mula sa itak ni Mang Emil. Pagkatapos ay sumusugod na ito sa akin. Agad kong hinarang ang sarili ko kay Mami at niyakap ito. Lord, help us! Bumagsak ang aswang sa tabi ko at nanghihinang gumapang palayo. Pumasok ulit si Mang Emil. Dala na ang baril nito, saka tinutok yun sa aswang. Walang pwedeng panakit sa anak ko! Matagal na akong nagbulag-bulagan sa kanimunyuhan mo. Sa simula pa lang niloko mo na ako. Ikaw at ang pamilya mo! Hindi kita mapapatawad sa lahat ng ginawa mo, Carmen. Hindi kita papatayin. Mas lalong hindi kita ipakukulong. Pero gusto ko na panuorin ka na unti-unting pinapatay ng karma. Dahil katumbas ng bawat luha mo ay ang sakit na binigay mo sa akin matapos mong patayin ang asawa ko at ilayo ang anak ko sa akin. Sobra pa! Napakalupit mo! Napakamakasarili mo! Nakakatakot ang pagmamahal na sinasabi mo na pulot dulo ng lahat ng ito. At kahit mamatay ako at bigyan ang ikalawang buhay ng Diyos, hindi pa rin ikaw ang pipiliin ko! Huwag mo akong iiwan, Emil! Mula ngayon, sisiguraduhin ko na hindi ka na makakapambarang ulit! Dinampot ni Mang Emil ang manikang itim na hawak nito. Inalis ang hibla ng buhok at picture ko, saka yun inabot kay Javi.
Pagkatapos ay pinagtulungan ng dalawa na buhatin ang patay na aswang. Saka yun pinasok sa isa pang kubo, kung saan ginagawa ni Aling Carmen ang pambabarang. Maging lahat ng mga gamit ni Aling Carmen na wala sa kubo na ginagamit nito sa barang, lahat ay binato ni Mang Emil sa loob ng kubo. Pagkatapos ay binuhusan ng gas ang buong paligid at sinunog yun. Emil, wag! Wag! Palalawa mo na! Walang nagawa si Aling Carmen kung hindi ang umiyak at panoorin na lang na unti-unting masunog ang kubo kasama ang aswang. Samantala, dahan-dahan na lumapit ako kay Mang Emil at umiiyak na parang bata na hinila ko siya sa manggas ng kamiseta niya. Daddy! Emilia, akala ko talaga patay ka na. Daddy! Emilia! Okay guys, done. Good job everyone. Doc, suture please. Mula sa operating room ay lumabas ako at naabutan si Mang Emil. I mean si Daddy. Kasama si Javi na naghihintay sa akin. Nang umalis kami ng Cagayan Valley, sinama ko na siya sa Pampanga at tumira kasama namin. At si Aling Carmen, na-diagnose na may stage 5 colon cancer. Nang gabing yon na nalaman namin ang totoo. Dinala namin siya sa ospital at doon nalaman ang totoong lagay nito. Ayon pa sa mga doktor doon, kahit na magkimo pa ito, ay hindi na madudugtungan pa ang buhay nito. Sa kabila ng kalagayan ni Aling Carmen, iniwan pa rin siya ni Dad at hinayaan na unti-unting talunin ng sakit nito at mamatay mag-isa. Kumusta ang operation, babe? Successful. Anak, I'm so proud of you. Manang-mana ka talaga sa amin ang mami mo. Of course. Dugong Alcantara yata ito. Babe, ang mabuti pa pagkatapos ng duty natin, mag-celebrate tayo. At pag-usapan natin, ang itatayo niyong maliit na clinic malapit sa bahay. Anak, matagal na akong walang practice. Kaya ko pa ba? Daddy, naniniwala ako sa iyo. Magaling ka. Kailangan mo lang iparenew ang lisensya mo at mag-refresher course ka. Salamat, anak. Masaya ako dahil naandito ka pa. Ang akala ko talaga tuluyan na kayo. Nawala ng mami mo. Wala man si Mami dito physically. Nandito naman ako. Carbon copy niya ako, di ba? Javi, maraming salamat sa pag-aalaga mo at pagmamahal mo sa anak ko nung wala ako sa buhay niya. Walang anuman, Dad. Bukod sa napakaganda nitong anak ninyo, mabuting tao din siya at may malasakit sa kapwa. Hindi po siya mahirap mahalin. Mana ako sa iyo eh. I love you, Daddy. Sa kasal namin, dapat ikaw maghatid sa akin sa altar. Oo naman, masaya ako at naabutan ko pa ito. I love you too, anak. And thank you so much. Thank you so much for always supporting me, baby. I love you. Alam mo na ako ang #1 fan mo at mas mahal na mahal kita. Dad, kwentuhan mo pa ako tungkol kay Mami. May duty ka pa. Sige na. Habang naglalakad tayo pabalik. Alam mo, ang mami mo, paborito niya ang mangga, melon. Tapos, ayaw na ayaw niya. Sa tuwing nanonood ako ng mga teleserye sa TV at mga horror movies, palagi nilang pinapaalala sa akin ang buhay ko. Mahirap
paniwalaan para sa isang doktor na gaya ko. Pero totoong nangyari. Sa ngayon, Madam Venus, kasama ko pa rin si Daddy sa bahay, kasama ang asawa at mga anak ko. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan pa niya kami ng pagkakataon na makasama at makilala ang isa't isa. Mula nang tumira siya sa puder ko, para akong teenager kung ituring ni Daddy, kahit na may asawa na ako. Medyo mahigpit si Dad at ayaw niyang inaabot ako ng dilim sa kalye, lalo at wala akong duty. Tumaba rin siya at mas lumakas ang pangangatawan. Matapos namin maayos at mabuksan ang klinik niya at makapag-renew ng lisensya, bumalik si Dad sa panggagamot. Mula noong unang beses kaming magkita, ngayon ko siya higit na nakitang masaya. At maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo, Madam Venus, na ang pasyente ko na dahilan kung bakit nag-cross ang landas naming mag-ama ay tita ko pala? Nang dumating si Daddy sa ospital, doon kami nagkagulatan. Bunsong kapatid pala ito ni Daddy na matagal na niyang hindi nakikita. At gaya niya ay mas pinili ang tahimik at normal na buhay sa syudad. Si Elisa Alcantara Garcia. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ganon ang concern ko sa kanya. Madam Venus, naniniwala ako na hindi yon basta coincidence. It was all God's plan. And that's when I realized how God can orchestrate a situation and put everything back what was once broken. Hanggang dito na lamang po at sana'y may natutunan kayo sa aking kwento. Maraming salamat po at more power sa Aswang Diaries. Nagmamahal, Sadie.